Magandang araw, Angels! Tunghayan natin ang unang kabanata ng Love Surrender. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik ang mga yabag. Nilakad ni Emily ang driveway mula sa gate patungo sa bahay. Madilim ang gabi at tanging ang liwanag ng buwan ang kaniyang gabay. Tahimik din ang paligid. Kung may ingay man ay likha ng mga kuliglig. Pero hindi sasapat iyon para matabunan ang malakas na pagkabog ng kaniyang dibdib. Pula ang kaniyang damit. Kasimpula ng dugong dadaloy kung magtatagumpay ang kaniyang lakad ng gabing iyon. Bahagyang nangatal ang kamay niya sa naisip. Nakarating siya sa ibaba ng 3 baitang na hagdang marmol at sandali siyang tumigil. Saglit na nag-angat siya ng muka para tanawin ang itaas ng bahay. Ang bintanang naroroon kung saang pakiramdam niya ay may nakasilip. Nanatili iyong madilim. Hindi niya makita kung may kurtina roon. Pero sigurado siyang may tao roon. Isang lalaki. At siya ang hinihintay nito. Yumuko siya, pumikit, at ilang sandaling pinaglabanan ang nararamdamang pagkaliyo. Hindi siya pwedeng mataranta o panghinaan ng loob. Lampas na siya sa pag-urong at sa pagsuko. Kailangan niyang iligtas ang kaniyang kapatid. Iyon lamang ang paraan. Nakakuyom ang mga kamay na kumilos siya sa wakas. Umakyat siya sa hagdan hanggang sa makarating siya sa malapad na double door. Hinawakan niya ang isa sa mga brass handle at itinulak iyon pagkatapos pihitin. Hindi niya alam ang aasahan, pero nang walang kahirap-hirap niyang nabuksan ang pinto, pakiramdam niya ay noon lang talaga siya nakarating sa puntong wala na talagang urungan. Magbago man ang kaniyang isip o hindi. Humakbang siya papasok sa bahay. Napasinghap siya nang maramdaman ang malakas na paghilas sa kanya ng mga kamay patungo sa kadiliman. Pinanood ni Nathan ang paglalakad ng babae mula sa gate palapit sa bahay. There was no hesitant step there, just sure steps, a confident sway of the hips that seemed so natural and so full of grace. Natawa siya ng mahina sa deskripsyong naisip niya. So full of grace, yeah. So in contrast to the bloody red scrap of tin material that was her excuse for a dress. He had to admire the woman. Wala itong suot na anumang pananggalang sa lamig ng gabi. And she was beautiful. What he could see of her, at least. Maputi ito at dahil doon ay lutang ang malasut lang kutis nito sa kabila ng dilim. Lumalaban sa pulang-pulang tela ng malambot nitong damit. Brad did say she would be a beauty. Her long hair, looking full and soft, cascaded down her breast and back in soft curls. Naramdaman niya ang pagsigid ng init sa kanyang laman nang makita sa kanyang isip na sumasabunot ang kamay niya sa kalambutan niyon sa unan habang inaangkin niya ang mainit nitong katawan. Nagulat siya sa kanyang sarili. Napatingin siya sa kopita ng alak na hawak niya. He had never lusted over a call girl that hard. Muli niyang ibinalik ang tingin sa palapit na babae, habang naramdaman niya ang pag-usbong ng kung anong kasiyahan sa kanyang dibdib. Well and good. For the first time in weeks, he felt a stirring in his loins that did not involve Helena. After the beach dumped him for someone richer, he had been living in a vortex of shock. Hindi pa rin siya makapaniwala na salapi lang ang dahilan kung bakit siya nito minahal. At iyon din ang dahilan kung bakit siya nito iniwan. Hindi siya makapaniwala na sa 8 buwan nilang relasyon na itago nito sa kanya ang malaking bahaging iyon ng pagkatao nito. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng inalaya niya ng kanyang puso, buhay at kinabukasan ay isang huwad. Hindi siya makapaniwala na siya, si Nathan, ay nagawang mapaikot ng isang babae
Hindi ba't isinumpa niyang hindi siya matutulad sa kanyang ama? Napuno ng pait at galit ang dibdib at isip niya nang makita niyang tumigil ang babae sa puno ng hagdan. Naningkit ang kanyang mga mata nang makita niya ang tila pag-aalinlangan nito. Ngumiti pa siya ng bahagya. Go on, run away. Be scared. It's not going to be easy for you tonight. Pero hindi ito tumakbo. Sa halip, nag-angat ito ng muka. Direktang tumitig sa direksyon na parang alam nitong naroroon siya. Hindi lamang ang direktang pagtitig na iyon at ang perpektong kagandahan ng muka, kundi ang emosyon ng kahinaan doon ang parang sibat na tumusok sa kanyang puso. Sobra ang naramdaman niyang pagsalaki ng damdamin. Bahagya siyang napaurong na para siyang sinuntok ng kanyang solar plexus. It's a trick of the light. Pagdadahilan niya sa isip. Or he wasn't drunk enough. Nang makabawi siya, hindi na nakatingin ang babae sa bintana. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Sa kanya tuluyang inubos ang natitirang brandy sa kopita. And then, he was in hurry to get downstairs, to take her, and conquer her. Get this over with. Nagtatagis ang mga ngipin na utos niya sa sarili. Get this over with. Get over that. That look on her face that seems to say she's about to cry. Don't really cry. This is for you, Helena. This is for you, mother. Nakarating siya sa pinto habang bumubukas iyon. Kasabay ng paglantad ng silhouette ng babae sa pintuan. Inextend niya ang kanyang kamay at hinila ito papasok. Narinig niya ang gulat at parang takot na pagsinghap nito. That seemed to spur the awakened devil in him even more. Itinulak pa niya ng isang kamay ang pinto para isara. Saka pasalyang isinandal niya ito sa likod ng isa pang pinto. Isinabunot niya ang mga daliri sa malambot nitong buhok. Hinawakan ng isa niyang kamay ang baba nito. Sinapos sa panga. Saka marahas na inangkin niya ang mga labi nito. Sa mga oras na yon, ni hindi nagkaroon ng pagkakataon na mamanhid ang utak ni Emily, gaya ng kanyang inaasam. Nahila siya mula sa labas, pero sa halip na sa kaligtasan sa loob ng bahay, ay sa panganib na walang katiyakan siya napunta. Naramdaman niya ang sakit ng paghampas niya sa pinto nang itulak siya roon ng mararahas na kamay ng lalaki, nang matipuno nitong katawan. Malaking lalaki ito. Iyon ang natanto niya bago siya napahingal nang sabunutan nito ang kanyang buhok. Marahas na sapuhin ang kanyang panga at sibasibin ang kanyang mga labi nang walang kainat-inat na halik. Napapikit na lamang siya. Inatake siya ng amoy ng alak, marahas na kamay na humahawak ni hindi siya makahinga sa paghalik nito. Isko, huwag ganito. Huwag po. Pagsusumamo ng isip niya. Walang nakakaalam kung nasaan siya ng mga sandaling iyon. Hindi niya iyon pwedeng sabihin kahit kanino. Maliban kay Aling Venus. Baka tuluyang mamatay ang kanyang inay kapag nalaman nito ang nangyari sa nag-iisa nitong anak na babae ng mga sandaling iyon. Kailangan pa siya ng kanyang pamilya. Kailangan niyang mabuhay. Pinigil niya ang iyak, daing at takot. Hindi siya pwedeng tumanggi. Hindi siya pwedeng manulak. Makukulong si Tommy. Hindi pwedeng makulang ang kapatid ko. Kailangan kong mailigtas ito. Nag-angat ng ulo ang lalaki at naggitla siya sa narinig na utos nito. Kiss me. Kiss me back. You're like a brick. Kiss me. Nangatal ang kanyang mga labi. Umalpas ang pinipigil niyang daing. Hindi niya alam kung paano gagawin ang inuutos nito. Magpaganda ka lang. Pusturahan mo ang mukha mo. Makita lang niya kung gaano ka kaganda, alam na niyang gagawin. Iyon ang sinabi sa kanya ni Aling Venus. Hindi mo kailangang magpakahirap. Humiga ka lang dun at matatapos din ang lahat. Ni walang oras para sa higaan. Inangkin na siya nito habang nakasandal siya sa dahon ng pinto.
Napapit lang na lamang siya kapag kuwan ay napasinghap siya nang mula sa pinto ay pasalya siya nitong hilahin papasok pa lalo sa madilim na kabahayan. Sa kabila ng dilim, tumatagos ang sinag ng buwan sa manipis na mga kortina at nakita niyang isa iyong maluwag na espasyo na hinihila siya nito patungo sa isang dambuhalang sofa. Hindi niya napigil ang mapatili nang marinig niya ang ingay na nilikha ng napunit na tela. Titili sana uli siya pero muli itong inangkin ng kanyang mga labi. Napamulat siya sa kabila ng nararamdamang takot. Ano ang ginagawa nito? Pero nakatitig lamang sa kanyang lalaki. At namalayan na lang niyang napapatitig na rin siya dito. Paanong hindi siya tititig dito gayong kilalang kilala niya ito? Diyos ko, si Senyorito Nathan. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng Love Surrender. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.